Worth it bang tikman itong mga pasta doon sa Breakthrough Cafe located sa Pukay Village, Marcos Highway, Baguio City? Tapos, ang maganda pa dito, hindi lang food, kundi pati na rin yung ambience ang may experience mo dito. Kaya tara na. Ay, sa wakas, day off ko na naman. Kaya, it's about time na i-meet natin itong friend ko na pupunta daw kami sa Breakthrough Cafe kasi parehas kami na hindi familiar doon at first time namin. So, nag-taxi kami pareho at pinunta namin yung cafe. So, located siya sa Pukay Village, kaya babaybayin namin ang Marcos Highway, Baguio City. So, bumaba na kami dito sa may bandang Pukay Village and bungad nun ay yung Breakthrough Cafe. Ayan o. So, excited kami and itry namin kung ano ba yung pwede namin kainin dito at inumin. Unahan na natin ang ating first impression, yung ambience. So, upon entering the facility, winarm welcome kami ng mga staff and then kitang-kita nyo nga naman, no, ang daming scenic views overlooking sa Green Valley, mga ganyan. So, for me, nagustuhan ko yung ambience dito. Pagdating naman sa price, break even lang siya. Hindi siya gaano kamura, hindi rin siya gaano kamahal. So, instead na i-focus ko yung menu, yung pagmumukha ko naman pala yung naka-video dito. So, doon na lang kami sa counter nag-order, no? Tapos nakita namin itong mga cake, tapos may mga soft drinks, mga ganyan. Pero pagdating sa drinks, parang na-curious ako dito sa dulce de latte. So, nag-order ako ng isa. So, meron siyang leche flan. So, pay as you order nga pala. Yung kasama ko nga rin pala ay ang in-order niya itong Berry Galaxy. So, medyo matamis siya and hindi namin kasi pinili magkape kasi maaga kami bukas sa work. Habang inaantay namin yung order ay pinagmasdan namin ulit etong mga naggagandahang ambience. So ganyan yung view kapag nandito kayo and yes, pati sa loob ang ganda rin ng design. At sa wakas, dumating na rin ang aking order. So, inuna nila itong drinks bago yung pagkain namin. Yung dulce de latte. So, meron pala siyang leche flan sa loob. So, nung tinikman ko, talagang ninamnam ko talaga siya, no? O, di ba yung facial expression ko. So, in fairness, na-satisfy ako at hindi ako nagsisi sa in-order kong bestseller. So, bestseller nga talaga kasi masarap. Tapos, sumunod na rin etong in-order namin na pagkain, etong pesto pasta. So, correct me na lang if I'm wrong, ha. Anyway, medyo heavy meal siya kasi hindi kami masyadong kumain ng alas 12. So, tagi-isa kami. So, ayan, food, good for 2 to 3 persons siya. So, aside from yan, tinikman ko rin yung kanilang bread, o, 'di ba? Yung toasted garlic bread nila. For me, ang rating ko dito is 8/10. Nasatisfy din ako habang kinain ko sila. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan ng isang in-order namin pero parang guacamole na pie na parang pizza, parang ganon yung lasa niya with french fries. Tapos may sausawan din siya. Ayan. So, satisfied din naman ako. Hindi siya bland, hindi siya matamlay yung lasa. And yes, nag-enjoy naman kami dito habang nagkukwentuhan to catch up, o 'di ba? Tapos samahan mo pa ng magandang ambience. So, perfect combination dito kung gusto niyo makipagkwentuhan sa mga long lost friend nyo. Tapos napansin ko rin sa mga staff dito na always ready sila na ibigay yung mga request ng mga customers katulad namin. So hindi sila tamad, o mabilis silang kumilos. Tapos lagi sila nag-i-smile. So yes, I will say 9/10 yung kanilang mga staff or service. Eto nga pala yung total na binayaran naming bill, 1,002 pesos and andyan yung correct na pangalan ng in-order namin. So, sorry for the mistake and satisfied naman kami. Next na i-check natin ay yung kanilang CR kung malinis nga ba or dugyot. So, ito yung isa din sa basis kung malinis nga ba mag-alaga yung mga staff. Pero since nakita natin na may hindi magamit such as yung urinal, I would rate, sorry, 7/10. Pero malinis naman siya. Gusto ko yung design ng CR and since bago pa lang tong CR, wala ka pang makikitang damages. So, it's presentable and yes, hindi siya nakakadire. And for me, syempre pwede nating babalik-balikan yung CR na to. O di ba may bidet pa, may bowl. Isa din sa nagustuhan ko dito ay meron siyang electrical outlet. Ayan, katulad niyan para to charge your mga electronic gadgets. Di ko lang alam kung may charge. And lastly, buti na lang, binuksan yung window sa amin. So, ganyan yung view dito sa likuran namin and ang ganda.
So eto nga pala yung itsura ng Breakthrough Cafe kapag nasa labas kayo. So yan yung white building. Tapos kapag Oo. makikita niyo yung signage na 'to along Marcos Highway, Hukay Village, tapos sa may bandang left side niya mismo. So yan yung Marcos Highway, so hindi siya mahirap puntahan. Tapos meron din palang waiting shed. So yan na mismo yung mga landmarks niya para hindi kayo mawala. So hanggang dito na lang. Bye-bye.